Lahat na. Suportahan ko pa. Gusto niya co-author pa ako. I mean, wala namang masama sa gusto ni Congressman Duterte. Kailangan lang. Yun. Kaya panoorin natin at subaybayan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bayan araw-araw. Kasi kailangan nating mapagmasid at titingnan o kung ano na talaga ang kalagayan sa ating bayan. Siyempre, kung ang pamamalakad sa administrasyon, kasalukuyang administrasyon o para natin doon sa mga nakaraang administrasyon, kung ano ba ang pag-iiba, ano ba ang nagkaiba, o ano bang pagbabago, mayroon ba o wala ba, o kaya husgahan natin mamaya ito. Pasok. Mga naihalal at nailuklok na opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang presidente ng Pilipinas na sumailalim sa random drug testing. Kwestiyon naman ng ilang kongresista ang intensyon at timing ng panukalang ito. Nais nilang makatiyak na hindi ito isang uri ng political vendetta. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ayan bago po ang lahat, kanina sinasabi na pag na-aprobahan itong bill na ito na hinihain ang ating first district representative ng Davao, Pulong Duterte, ay kasama ito galing daw sa taas, from the president hanggang sa pinakababa, basta ikaw ay isang government official. Pero kaagad-agad hinarang na at may nag-object na, mga ka-people. Na lang na mapakita niya bakit niya ginagawa to, and na it's not for any vindication of anything. It's not to single out someone because that will be unconstitutional. And sana this applies also sa local government units. Iginagalang ng tinaguriang Young Guns ng House of Representatives ang karapatan ni Davao City Representative Paul. Ayan, kung matandaan ninyo, yung babae, yung party list ay sa Davao yun. Yun yung anak ng former House Speaker na ito, ay sumakabilang buhay na si Prospero Nograles. Alam natin na ito yung pinaka kontra sa Davao City na politika. Ito yung palaging kalaban sa kanilang former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung palaging kinakalaban ngayon ni Pulong Duterte. Kung matandaan natin noong nagsalita yan si Pulong doon sa Maisog Rally sa Davao, ayan yung binanggit niya, yun ang pinasaringan ng babae na congresswoman na nagpapirma o nagpa-sulong ng pirma doon sa People's Initiative, at ito ay nabulgar doon sa Davao. Kaya ayan, nabuhay or hindi nabuhay, ito ay nabuo ang grupo na Maisog. Paulo Pulong Duterte na maghain ng panukalang batas sa Kamara. Kahapon ang i-file ni Congressman Duterte ang House Bill No. 10744 na naglalayong amyendahan ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at gawing mandatory ang pagsasailalim sa random drug testing ng mga naihalal at itinalagang opisyal ng gobyerno. Sakop ng panukala ang presidente ng bansa at iminumungkahing gawin ito tuwing ika-6 na buwan sa pamamagitan ng hair follicle drug test at urine drug test. Kasama rin dito ang mga aplikante sa driver's license.
Nakasaad din sa panukala ang pag-institutionalize sa voluntary random drug testing sa mga kakandidato 70 araw bago ang halalan. Pahayag ng mga kongresista, hindi dapat personal na agenda at politika ang layunin ng isang mambabatas sa pagsusulong ng isang panukalang batas. We hope na lang to see that there should be less amounts of personal. Ayan, no, expected naman natin lahat yan na mga sa taga-oposisyon na pag ganyan mga batas na hinihain ay maraming suspitsa at maraming duda o kung ano-ano ang kwento na bakit ayaw nila. Kung sa tingin natin ay hindi yan maganda. So, ano kaya ang dapat natin gawin na yan ang kinahain ngayon ni Pulong Duterte ay tama yan kasi marami nang nagsilabasan na mga balita tungkol dyan sa mga opisyal natin sa gobyerno na mayroon talagang gumagamit. O, yung iba nagpagamit. Kaya mas maganda yung may drug test para kung ikaw ay manungkulan talaga sa ating bayan, ang inyong serbisyo, dapat malinis ang inyong propilo or profile para hindi kaduda-duda at walang kukontra sa inyo. At siyempre malinis ang ating bayan kung saan ka mang lugar na nakadestino. Siyempre ang bandang yung lugar ay malinis kapag maganda yung nagpapatakbo sa inyong komunidad. Agendas in the filing of bills and more towards the vision of a better country. Sa kabila nito, nagpahayag naman ng suporta ang ilang kongresista kaugnay ng panukalang drug testing sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na't dapat matiyak na malinaw ang pag-iisip ng mga namumuno sa pamahalaan. Should we see in the committee that it passes that, I see nothing wrong with the bill and we will definitely support it. In fact, perhaps we could even explore expanding it, not just to public officials, maybe to certain all of government, maybe vloggers, para clear na rin yung sinasabi nila that they're also of sound mind and sound body. Lahat na. Suportahan ko pa. Gusto niya co-author pa ako. I mean, wala namang masama sa gusto ni Congressman Duterte. Kailangan lang. Yun, palakpakan natin 2 beses. Napakagaling yung sabi ni Congresswoman Zamora. Suportahan niya. Siya pa sinasabi pa niya na kung sino pa dyan ay sumama na sa kanya. Kasi maganda kasi yung sinabi niya isa kanina, dapat malinis at maganda ang inyong serbisyo kung ang inyong pag-iisip ay nasa tama. So ibig sabihin yung kukontra diyan sa batas na yan na House Bill ani ipanukala ni Congressman Duterte. Sigurado ko yung kukontra diyan ay hindi malinaw yung pag-iisip. Kaya kayo na humusga. Pero yung sumusuporta diyan malinaw na malinaw. At isa pa, bakit naman niya questionin o bakit naman haharangin niya na maganda man talaga yan para sa ating bayan. At siyempre, hindi natin alam kung sa Supreme Court ay yan po ay i-question rin o sa ibang mga kaalyado ng administrasyon ngayon. Alam naman natin dyan sa Kamara na kung sino ang uupo na House Speaker o sino ang uupo na Presidente, kukuha talaga yan siya ng isang House Speaker na 100% na sumusuporta sa kanya o kamag-anak. At lahat namang mga nasakupan dyan sa House of Representatives o sa under ng House Speaker, siyempre yung dating mga tauhan o kumakampi sa dating administration, lilipat yan doon sa bago na namang speaker. Bakit?
Bakit sila lumipat? Kasi ang pondo, mga ka-people. Pag hindi mo gamitin yung salitang balimbing o hindi mo yan i-apply, pero hindi naman lahat na balimbing talaga, pero halos lahat pag ganyan, mapansin naman natin pag sino yung House Speaker, yung ibang galing sa kabilang previous administration, lilipat na naman sa kabila. Kasi gusto nila na tuloy-tuloy yung pag-upo nila at tuloy-tuloy yung pagtanggap ng pundo. Kasi pag kontrahin mo, wala kang pundo na malaki. Mayroon pero maliit na at hindi ka malakas. Kaya yun ang mga na-practice na kasi dyan. Kahit tingnan mo kung sa mga hindi masyado sumusunod o tumitingin sa mga hearing dyan sa Kongreso, sa Senado, ganyan talaga yan ang kanilang estilo dyan. Kaya sana itong batas na ito ay may pasa para magkabistuhan na at lumabas ang katotohanan at kung sino talaga. Sa sarili niya ay maipagtanggol niya yung panukalang batas na ito at kung bakit niya ito gusto. Kasi bago pa po kami makasuporta, kailangan dumaan muna sa komite. Samantala, questionable naman para sa isang makabayang Black Solon ang timing ng paghahain ng panukala. Yan lagi yung mga Ayan, tingnan mo. Ang timing ang kina-question, hindi yung ginawa na kabutihan. Question na itong apat na mata na ito, ang mata na apat na mata, ang kina-question niya, wala sa timing, baka daw sa politika. Yan, hindi ginagamit ang mata para mabigyan ng hustisya yung mga maraming namatay. Distraction sila to. Kung hindi man yung red tagging, ay pag-hype up na naman ng kanilang hindi umuobra na approach dun sa drug problem. Sa ilalim ng panukala ni Congressman Duterte, sino mang mapatunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga ay papatawan ng kasong administratibo. Napansin ba natin mga ka-people na halos lahat ng tumututol sa mga magandang batas na hinihain ng mga oposisyon na Kongreso o administrasyon man yan o oposisyon, lahat ng umututol dyan, karamihan ay party list. Kung mapansin natin, lahat ng mga party list maingay. Kaya nung nakaraang administrasyon, tanggalin na sana ni Duterte na yung party list, pero hindi rin pwede kasi yan po ay nakalagay na talaga dyan. Mahirapan, mahabang panahon na bubunuin pag ganyan ang gagawin. Kaya lahat ng mga barker dyan, kung napansin natin, halos dyan sa party list. Yung umpisa kasi, estilo ng party list yan para rally dyan sa kanto. Kunwari ay kinakalaban ng gobyerno, hindi mo mapansin na sa pagkatapos ng eleksyon, nandoon na sa Kongreso, nakaupo na kaagad. Para makapundo rin. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa dyan kasi yung iba dyan na tunay na congressman talaga, hindi na masyado nag-iingay. Yung problema dyan, yung mga party list, napakadami nila. Sila masyado ang umaharang sa mga batas na mga maganda sanang batas na para ng kanilang hindi umuobra na approach dun sa drug problem. Sa ilalim ng panukala ni Congressman Duterte, sino mang mapatunayang positibo sa paggamit ng iligal na droga ay papatawan ng kasong administratibo at posibleng masuspindi o mapatalsik sa pwesto. Yan, malinaw. Malinaw. Sinabi natin kanina na sa mga ganitong batas na ihahain ng isang congressman or oposisyon na congressman, expected na natin yan na marami talagang haharang yan at tututol or yung iba kasi
sinuhulan or kakampi talaga o tumatanggap ng suhol. Iwan ko lang kung ganyan ang estilyo. Kasi kung ikaw ay tunay mambabatas, titingnan mo muna kung ito ba ay tama. Sa tingin mo kung tama, bakit mo kung ikaw ay hindi sumabay sa tumututol ay pagkasunod na eleksyon ay hindi ka na mananalo kasi wala lang suporta yung kabuuan na majority dyan sa Kongreso, kaya napakahirap yung ganyang estilo. Pag maganda yung gagawin ng isang kongresista, hinaharang ng iba. At dumaan, nasabi din kanina na siyempre dadaan pa sa committee, hindi sila makapagsuporta kung hindi ma-approve sa committee. Sa committee pa lang doon na kasi tauhan na lahat doon sa kumukontra. Yun ang mahirap doon, mga kapipon. Kaya palagi tayo mapagmasid at bantayan natin ang ating bayan sa kung ano ang kanilang ginagawa o maganda ba ang administrasyon ngayon, pamamalakad nila. Kaya kailangan natin yan. Mayroon tayo lahat mga nagkarapatan kasi tayo ay Pilipino, mga kapipol.